Alyssa Valdez gagawing first 6 laban sa NX-LED. NX-LED lumakas lalong-lalo pa alam na Creamline ang mga katapat nila ngayon sa second round ng prelims. Prediction nila kung anong team ang posibleng manalo ay ating ibibigay kaya tapusin ang video. Akari Chargers, handa nang talunin ang Signal, ngunit mahihirapan sila. While pag-uusapan din natin at bigyan ng prediction ang laban kahit ang schedule nila. At syempre format ng paparating na prelims number 2 ay talagang ating ipapaliwanag. Dahil marami ang nagtatanong kaya before that guys, please naman huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta niyo. Subscribe na! Well, ngayong araw nga, November 6, 2025, magaganap ang second round sa preliminary. Kaya naman kaabang-abang ito dahil sa kabilang pool naman ang makakaharap ng Pool A versus Pool B, Pool B versus Pool A. At ating ipapaliwanag kung paano nga ba ang Prelim 2. Well, alam naman nating lahat na talagang ito ang final team standing sa Pool A. Nanguna nga ang PLDT, Farmfresh at Capital One at nasa bottom 3 naman ang Chocomucho, Signal at NX-LED. At sa Pool B naman nanguna ang Sauce Coffee, Creamline at Akari. Ang bottom 3 naman ay ang Petrogas, Cherry at Galleries. At dahil dyan nahati na sa dalawang pool, Pool C at Pool D ang labanan. Kung ating titignan sa Pool B, Sauce Coffee, Creamline at Akari ay andyan na at mga kalaban nila ang bottom 3 ng Pool A ng Chocomucho, Signal at NX-LED. PLDT, Farmfresh at Capital One naman sa Pool A ang nasa top 3 at mga kalaban nila ang bottom 3 ng Pool B, Petrogas, Cherry, Tigo at Galleries. Well, hindi na po maghaharap-harap ang mga dating magkakapool. Ang mga kaharap na lang nila ay ang talagang nasa kabilang pool. Syempre advantage ang nasa top 3 dahil mga kalaban nila ang nasa bottom 3 ng kabilang pool, kaya naman syempre kailangan nilang igihan ito at ipanalo ang mga laro dahil possible din na mabago ang tadhana nila kung matatalo sila na ng nasa bottom 3 at bilog pa rin ang bola. Advantage naman na sa top rank dahil nga carried over nila yung kanilang standing sa prelim 1, kumbaga idala-dala nila ito hanggang sa prelim 2, kaya malaki ang chance na makapasok ng quarterfinals. Kaya syempre good luck na lamang sa lahat ng team. Tiyak na mga gandang laban ang ating mapapanood. Dahil nga after nga ng prelim 2 format ay masusundan ng quarterfinals, semifinals at finals, battle for gold at battle for bronze. Kaya abangan nyo at lagi ako mag-a-update ng format sa mga susunod na laban after prelim 2. Ngayon naman ibigay natin ang schedule at syempre bigyan natin ng konting preview ang magiging laban at prediction anong team ang mananalo sa pagitan ng Creamline versus NX-LED. Bali magtatapatan nga ang Creamline versus NX-LED ngayong November 6, 2025, venue Phil-Oil Eco-Oil Arena. 4 PM yan, first game sila. Mapapanood sa One Sports Plus, meron po sa Pilipinas Live at Signal application at may free sa PBL at PH Live. Well, wag na po nating patagalin pa. Prediction ba? Mamaya ay ating ibibigay kung anong team ang posibleng manalo dito based sa kanilang performance o past game. Masasabi nga natin na medyo lumakas ang NX-LED nang malapit nang matapos ang prelim 1. Ngunit yung unang mga laban nila ay medyo dihado sila. Kaya ngayon ay talagang tiyak na babaw ito sa prelim 2. About naman sa Creamline Cool Smashers, malakas pa rin sila, especially nang talunin nila ang Cherry Tigo crossover dahil sa bagong first 6, pinasok na si Tots Carlos bilang opener at binangko muna si Alyssa Valdez at nangapaglaro ang kanilang import na si Squan at syempre sa opposite naman sa CMG. Naging maganda at napanalo ang laro, kaya naman kung gagamitin ito laban sa NX-LED ay posibleng manalo ulit ang Creamline. Ngunit feeling ko ay talagang si Alyssa ang gagamitin dito o ipapahinga muna ito si Tots Carlos dito nga sa labanang ito. Overall, opensa, depensa at Black Kings, mas lamang ang Creamline. Kaya masasabi nga natin na talaga sa ating prediction, posibleng malaki ang chance manalo ng Creamline Cool Smashers. Ganun pa man ay hindi magpakampante dahil bilog ang bola, lalong-lalo pa maganda ang nilalaro na ngayon ng import ng NX-LED Chameleon at syempre kahit ang mga local players na kahit na si Alyssa Valdez ang gamitin laban dito ay very effective at posibleng manalo pa rin sila. Well, masasabi nga natin ang kakulangan ng NX-LED ay ang depensa at Black Kings. Medyo sa opensa ay okay naman sila. Samantalang sa Creamline naman
Gumagana na ang blockings, hindi kagaya ng mga unang laban nila. At sa opensa, Tots Carlos, Squan at MG, samahan pa ni Valdez, ay very effective. Mas lamang talaga sila. At depensa naman, lalong-lalo na sa pagbabalik ni Atienza, ay lalong tumaas. Ang galing ng Creamline pagdating sa depensa. Kaya naman, tiyak kaabang-abang din ang laban na ito. Siyempre bakbakan din ang import, Squan versus import ng NX LED. Kaya good luck to both teams. Kaya sa tingin nyo guys, kayanin kayo ng NX LED ang Creamline? Dahil kung pagbabasihan ang past game, mas lamang ang CCS. Alay sa Valdez, ibang coup pa rin kaya? At si Tots Carlos ang gamitin, panigurado, para ipanalo ang laro? Kaya guys, sa tingin nyo, i-comment nyo na yun sa baba. Samantalang second game naman, o last game, 6:30 PM, ay ang laban ng Akari Chargers versus Sinla HD Spikers. Well, magandang labanan to, lalong-lalo pa pareho magaling ang kanilang import at kahit na mga local players ay magagaling din. Lalong-lalo pa kung ating babasihan ang laro nitong Akari ngayon ay talagang lumakas sila dahil muntikan na rin nilang matalo ang Sauce Coffee Thunderbells na still undefeated sa Pool B. Ngunit na reverse sweep lamang sila, kaya naman sa laban nila sa Signal, tiyak magiging maganda ang laban na ito dahil pareho nga magaling ang kanilang import at kahit local players. Magandang bakbakan ito sa pagitan ng libero ng dalawang team. Don Macandili Katindig versus Hasareno, na alam naman nating magkasama bilang first o second libero ng Alas Pilipinas or ating national team. Tiyak magandang depensa ang ating makikita. Kaya pagdating sa depensa ay halos pantay. Pagdating naman sa opensa, halos pareho din. Dahil sa import, kaya makipagsabayin ngayon ang import ng Signal nang mapalitan ito sa import ng Akari Chargers. Kaya kaabang-abang at halos pareho din magaling pagdating nga sa import. Dako naman tayo sa mga local players, especially sa blockings at open opposite. Suyod, Sultones versus Santos. Gandler, hindi rin nagkakalayo ang lakas. Kaya naman kaabang-abang ang talagang bakbakan ng mga wing spikers. Magkaroon kaya ng mga swag sa pagitan ng dalawang team, especially Sultones versus Santos. Pagdating sa blockings naman ang ating pag-uusapan. Okay din ang mga middle blockers sa magkabilang team, si Domingo, Sharma, at sa kabila naman si Doria, ay tiyak magiging maganda ang labanan. Kaya naman syempre masasabi nga natin overall, pagbabasihan natin at bibigyan natin ng prediction anong team ang mananalo. 50-50 for me dahil halos pareho malakas sa lahat ng posisyon ang mga players dito at mga veterans player din. Karamihan na naglalaro, kaya good luck na lamang sa both teams. Kaya guys, sa tingin ninyo, makalaban kaya o talunin kaya ng Akari ang Signal? Dahil ilang beses na din tinalo ng Signal ang Akari. Maging effective pa kaya ang import ng Signal laban sa import ng Akari Chargers? Comment nyo na yan at syempre huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe for more PVL at valuable updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat!